Ano ang malupit na paraan ng narcissist para mag-stay ka? Alam nyo dyan sa toxic relationship nyo na yan, hindi kayo mag-i-stay dyan kung walang ginawang manipulation or walang ginagawang manipulation tactics ang inyong partner, ang inyong husband, ang inyong wife, ang inyong girlfriend, boyfriend, or live-in partner. May ginagawa yan. Meron niyang matinding ginagawa para ikaw ay hindi umalis sa toxic relationship na yan. And ito, ituturo ko ngayon sa inyo kung ano tong ginagawang pagpampaikot o pagpapaikot sa inyo. Tatlo. Analyze natin. Una, intermittent reinforcement. Ano itong intermittent reinforcement na to? Kaya mag-alala, gagawin natin pang elementary yung explanation. Ito yung parurusahan ka ng medyo matagal-tagal na panahon. Let's say, ilang linggo o ilang buwan. Yan. Depende sa kanyang sistema kung paano yung ginagawa niya. Hirap na hirap ka na. Nandyan ang pambababae, beer house, no? Pakikipag-inuman sa barkada, pag-uwi ng late, no? Pag nanakaw ng pera, no? Pagsusugal, pagsasabong, pagkakasino kung mayaman, at marami pang ibang kawalang-hiang pinaggagawa. Siyempre, hirap na hirap ka na. Ano ba yan? Babae, alak, sugal. No? Talagang pinakyaw na, no? Isang araw. Napansin ng iyong asawa, ng iyong husband, na parang malungkot ka at ikaw ay hindi na, nakikita niya na hindi ka na gaya ng dati. At nagsabi ka na ikaw ay lalayas na o hihiwalay na o ikaw ay sumabog na isang araw at nagwala ka na at sinabi mo sa kanya na hindi mo na talaga kaya, gusto mo nang humiwalay, gusto mo nang kumalas. No, nag-alsa balutan ka na, kinuha mo na yung mga gamit mo, no, nagtanggal ka na ng hanger sa mga damit mo, nilagay mo na kunwari sa iyong maleta at ikaw ay lalayas na. Eto na nga, ito ang intermittent reinforcement na gagawin. Eto na, problemado ka na eh. Magbabait-bait, hihingi ng sorry, luluhod kung style yun eh, no? Kung ganun ang style, luluhod, magso-sorry. Kunwari, itong sorry ito ay peke, no? Fake sorry ito. Sasabihin na magbabago na ako. Lahat ng mga ikinagagalit mo at inaayaw mo ay aking tatanggalin na sa aking buhay. E di ikaw naman, maniniwala. So, ang gagawin mo, mag-i-stay ka. Magbabait-baitan ngayon ito. Ang gagawin, ipagluluto kayong ng breakfast, kayong buong pamilya, lahat ng sweldo, sulit, no? Wala mo ng barkada ng isang linggo, at napakarami pang mga kung ano-anong kabutihang pinaggagawa. Eh di touch na touch ka, no? Ikaw ay dalang-dala. Eto na. Babalik uli yan sa pagsusugal, pambababae, at sa palala. Kung dati, isa lang ang kabit, ngayon dalawa na yung kabit. At naanakan pa. Tapos syempre, eto na, nag-alsa balutan ka ulit. Hindi ko na kaya, nagwala ka na. Hihingi na naman ng tawad, magluluhod, at kung ano-ano pang paggagawing kabutihan. Yun yung ibig sabihin ng intermittent reinforcement. If we will put it into percentage, pwede nating sabihin na 80-20. No, i-apply natin yung 80-20 rule. Pwede yon. 80% na kawalanghiyaan at 20% na kabutihan. Yan ang sinasabi nating intermittent reinforcement. Bakit intermittent? Kasi salitan to. Okay. Ito, pain, pagpapahirap, 80% na kawalanghiyaan, abuso, and then bibigyan ka ng kapirasong reinforcement or positive reinforcement or yung sinasabi nating pleasure or yung pagpapa ika nga ay pagpapakagat sa iyo. Nandiyan ang sorry, pagbabago, pansamantalang pagbabago. Yun ang nagbibigay sa iyo ng tinatawag na rescue fantasy or yung fantasy mo na ikaw ay makakaranas din na maayos na relasyon in the future, magbabago din siya. So, yun yung naiisip mo ngayon. Merong hope. So, itong 20% na to, dito ka nakakakita ng hope. Pero ang problema, after nitong 20% na to, 1 week na magbabago, ito na naman ang 80% na kawalangyaan. Meron na naman ng 80% na kawalangyaan and then 20% na kabutihan, 80% na kawalangyaan. Iikot to sa loob ng isang dekada o sa loob ng 5 taon. Ilang taon niyang pagay-gayaan.
So what happened? Mag-i-stay ka ngayon. Yun ang dahilan kung bakit ka nag-i-stay. Ang tawag dyan is intermittent reinforcement. Intermittent kasi pag ganun-ganon. Yun ang ibig sabihin ng intermittent. Okay? Yun ang intermittent. Okay? Yun. Another one. Number 2, future faking. Kanina, intermittent reinforcement. Ngayon, future faking. Ang ibig sabihin ng future faking is pinepeke niya yung future. Binibigyan ka na binibigyan ng mga kung ano-anong pangako na puro napako. Sasabihin niya na, alam mo, magpapatayo tayo ng bahay dun sa lupa nyo. No? 2 palapag. Merong bakod, may garahe, may nakaparada dyan 2 sasakyan. Tigisa tayo. Isang family car, at saka isang kotse. Something like that. No? Pipilitin niya na maniwala ka, no, na may ganun. May ganun. Halimbawa, nagkameron ng kabit. Sasabihin niya ay, dadating din ang panahon na iiwanan ko tong kabit na to 100% at mamumuhay tayo na masaya sa ibang bansa. Pupunta tayo sa Amerika o sa Canada, doon tayo mamumuhay lahat, wala na ang aking kabit. So, siyempre ikaw, maniniwala ka, future, maglo-look forward ka sa future. So, lagi kang pinangangakuan ng mga kung ano-ano, pero hindi naman natutupad. Yun ang dahilan kung bakit ka nag-i-stay, kasi nangangarap ka na may future, may magandang future. So, ang tawag doon, future faking. Pina-fake niya yung future. Kaya ka nandyan kaya ka tumagal ng ilang dekada, ilang taon, because of mga pangakong napako. So, yan ay manipulation yan. Yan ang sinasabi natin na manipulation, kaya tinawag ang narcissist na master manipulator. Last but not the least, guilt tripping. No? Kanina, future faking. Ngayon naman, sunod is guilt tripping. Guilt tripping. Sasabihin niya, paglalayas ka na. Hindi mo ba naiisip yung ating mga pinagsamahan, ang ating mga pinagdaanan sa hirap at ginhaway tayo magkasama. Ngayon ka pa aalis kung kailan nakailang taon na tayo nagsasama. Paano na yung mga bata? Mawawalan sila ng mabuting inang kagaya mo. At mawawalan sila ng buong pamilya. Magiging broken family tayo. No? Nakita nyo, ginigil trip kayo, no? Kada kayo lalayas, kada kayo aalis, ginagamit ng mga bata, no? Yung tatawag na children, nile-leverage niya. Ginagamit niya na laging dahilan o pang guilt trip sa yung mga bata. O paano na si Junior? Kabata-bata pa niyan, mawawalan na ng maayos na pamilya. Kawawa naman, mag-stay ka, mag-i-stay tayo. No? Yung kabit ko, hayaan mo na yun at lilipas din yun. Okay? Mawawala din yan at ako'y may plano sa ating buhay. Huwag kang aalis dahil ikaw ay ina ng tahanan. Kaya mo ba na mawalan ng maayos na pamilya ang mga batang ito? Baka masira ang pag-aaral ng mga to. Kasalanan mo yun kasi aalis ka. Nakuha niyo yung guilt tripping. So yan yon. Intermittent reinforcement, future faking, guilt tripping. Yan tatlong yan ang dahilan kung bakit nandyan ka na, ilang dekada ka na nandyan. No, kumulubot ka na, nandyan ka pa rin sa abusive relationship na yan. 50 years old ka na, nandyan ka pa rin. No, 40 years old ka na, nandyan ka. It's because of this 3 manipulation tactics na ginagawa sa inyo. See you in my next content. Bye for now.